Basahin po natin mga kapatid from verse 1 hanggang verse 11. 2 araw na lamang at pista ng Paskwa at ng tinapay na walang pampaalsa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng palihim at maipapatay. Huwag sa kapistahan at baka magkagulo ang mga tao, sabi nila. Nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simon na may ketong. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang inang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 salaping pilak at maibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras ninyong naisin ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipahahayag bilang pag-alala sa kanya. Si Judas Iscariote na kabilang sa 12 ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for your word. Thank you so much for your truth, O Lord. At sa gabing ito, dalangin namin, Ama, na samahan mo ang bawat isa sa amin. May you open, O God, our hearts tonight to receive, Panginoon, your truth. And may your truth, Panginoon, ay tunay na lumukob, Panginoon, sa amin pong buhay at mag-manifest, Panginoon, sa aming pagkatao. Ama, sa inyo pong mga salita, kami mananangan, patnubayan mo ang isip namin, patnubayan mo ang damdamin namin, Panginoon, sa gabing ito, at ikaw lamang ang maparangalan sa bawat buhay na narito. Ito po ang aming dalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. So, nabasa natin, mag-start tayo ng unang chapter na naman ng Mark. Natapos natin yung chapter 13, the last time, nung August. Kasi first week of September, wala po tayo dito. So, there is a question para sa mga, nandito pa kayo lahat, nung nag-preach si Ate Meds. There is a question, for a review, may question na ibinato sa atin, the last time na nag-preach po si Sister Meds. Ang tanong niya, handa na ba kayo? Or, are you ready now? Yun yung question niya. At napag-aralan natin yung patungkol sa figs that illustrate us kung paano natin ma-identify yung panahon na malapit na yung panahon na darating. And in order for that na makita natin yung illustration na yun, for us to be on guard. Sabi sa atin pong napag-aralan, to be on guard, to be alert, because we will never know the time, di ba, na darating. At we've been learned also yung that everyone everyone has a designated task. Ang bawat isa na sabi pa doon yung gift mo ay magbe-benefit, di ba, sa iba. So there is one thing na nagrema sa akin, sinulat ko sa aking notebook at sinulat ko din dito, that Sister Meds told us. Sabi niya, doing her best to secure her spot.
Do you remember that? That we need to do our best to secure that spot ng atin pong paglilingkod sa Panginoon. You have a gift, I have the gift, so we need to secure that. And we need to use that gift to benefits yung iba. Hindi natin benefits yan, kundi benefits ng, ibinigay yun ng Lord sa atin to benefit others, not yours. Hindi tayo ang magbe-benefit sa mga gift na yun. And to glorify the Lord. And lastly, may warning, di ba, na iniwan po sa atin that we need to keep watch and pray. And sabi doon, maghanda kayo. So we need to be ready all the time. So the question is, handa na ba kayo? And tonight, meron naman akong question na iiwan sa bawat isa, which is, alin ang pipiliin mo? Which will you choose? The decision you make today, mga kapatid, will define your destiny. It's always define your destiny. And there are 3 kinds of people na pag-aaralan natin sa gabing ito at makikita natin kung saan tayo doon. Saan ba tayo doon? Kung ano yung pipiliin mong maging ikaw sa mga tao po na ito. Which will you choose among these people? The weight and the power of your decision will shape your ministry, will shape you as a person, will shape your eternity, will shape your destiny. Mag-shape yan sa decision na gagawin natin sa atin pong buhay. So first person na pag-aaralan po natin, the religious leaders. Yung mga religious leaders, mga kapatid, 2 araw na lang, before yung Passover, tapos yung Feast of Unleavened Bread. This was a spiritual napaka-spiritual na holiday, 'di ba, ng mga Hudyo sa mga kapanahunan po na, but still now sa mga religious, 'di ba, ng mga Hudyo. At makikita natin na gusto nilang ipapatay si Jesus. They are plotting to kill the Lord Jesus Christ sa mga kapanahunan na yon, pero ayaw nila sa mga panahon na yon because they are afraid na ang mga tao ay magkaroon ng kaguluhan kung mangyayari sa araw ng pista ng mga Hudyo. At they're plotting against the Lord. At nakikita natin habang tumatagal na unfold, mga kapatid, yung propesya, 'di ba, ng ating Panginoong Hesukristo na mamamatay siya. Darating na, lumalapit na ang kanyang pagkamatay. At unfolding na yung mga bagay na iyon. The scribes and Pharisees is plotting against the Lord Jesus Christ kung paano po nila ito papatayin, 'di ba, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang concern ng mga religious leader na ito, they are called to tell the truth to people. They are called to say the God of Israel. They are called to teach, supposed to be the God of Israel. But at the point of time, they want to kill the Son of God. Mga kapatid, they are plotting, and that's the way of the Lord. That's the way of the Lord, na kagaya ng pinag-aralan po natin, na isinend ng Ama yung kanyang anak for us not to be condemned anymore. Pero yung hindi maniniwala sa kanya ay makukondemn. 'Di ba? Yung kanilang mga buhay. Their concern, ang concern ng mga Jewish religious leader na ito, yung politika lamang yung kanilang tinitignan. I-emerge yung kanilang sarili sa politikal na pamantayan ng mundo sa mga kapanahunan po na yun. At hindi yung mga spiritual na bagay na supposed to be, they are doing it, they are teaching it to people. At ang lesson na makikita natin dito, mga kapatid, is that the plan of the Lord, whatever happens, 'di ba, sa mundo, whatever the plotting, whatever the things na kahit na si Peter ay hindi pa pwede.
kaya niyang gusto niyang hadlangan na mawala ang ating Panginoong Jesucristo. It will, despite human desire na manatili ang Panginoon, despite human scheme for everything, kung ano yung itinakda ng Lord, na yun yung araw na gagawin niya, yung mga bagay na yun ang mangyayari. Whatever happens. Mga kapatid. So, and we can also learn sa mga Pariseo po na ito, mga religious leader na ito, na sin is always hiding. Di ba? Sin, yung nagpa-plot lagi yan sa atin pong buhay. That even the Bible is telling us, di ba, na it's like a roaring lion na lalapain ka. Ganun ang kasalanan, tumitingin lagi ng butas para makapasok sa atin pong buhay. Kaya nga, the last time, we've learned that we need to guard. We need to guard as long as we are here and waiting for the Lord, kasi malapit na ang panahon ng kanyang pagdating. We need to guard ourselves, mga kapatid. We need to guard yung atin pong mga sarili. In even, ang kasalanan, katulad ng mga Pariseo po na ito, they are fear for what they are saying, what they are seeing sa mga kapanahonan na yon. They are fear to people, not to God. They are hypocrite. Di po ba sa mga kapanahonan na yun, na they are called to teach, but they are not doing that sa mga kapanahonan po na yun. And that's the sin that they made sa yung mga religious leaders na ito. Ang mga religious leaders na ito, kung bakit sila ay naliligaw, mga kapatid, sapagkat ang layunin po nila ay hindi katotohanan, hindi pagtuturo ng totoo sa mga tao, kundi kapangyarihan yung gusto nila, wealth yung gusto nila, yung kanilang pansarili lamang, yung kanilang gustong in-nurture. Diba? They're not called to be like that. They're not called to be politician. They are not called to be powerful sa mga kapanahunan po na yun. They are called to teach people, to teach the Word of God. Pero hindi po nila yung ginagawa kasi nakikinabang sila kung saan-saan anong nangyayari sa loob ng templo, di ba? Kaya pinaggagaganan ng ating Panginoong Jesucristo kasi He saw corruption inside the temple sa mga kapanahonan. Supposed to be, the religious leader is teaching those people, di ba, na maging maayos yung kanilang pagsamba sa Panginoon at hindi ganong mga corruption inside the temple. And the second one, mga kapatid, which is interesting, yung bagay po na ito, sabi niya doon, nag-offer ang isang babae. Kung titignan natin, pinangalanan sa John yung babae po na yon. Ang pangalan niya ay Maria. Kasi doon, naghahanda si Martha, tsaka si Mary, nandun sila doon kay Lazaro, sa mga kapanahonan po na iyon. And then suddenly, one woman came to the Lord Jesus Christ. Isang sisidlang alabastro yung napakamahal na parang, ewan ko kung ganun kalaki yung parang sinayaw ko dito na isang maliit na jar na purong nardo, na napakamahal sa mga kapanahunan po na iyon. Hindi ko alam yung amount, pero it's very, very costly yung pabango na iyon. Bibihira yung pabango na iyon. Purong-puro yung pabango na iyon. At inialay ito ng isang babae. Binasag niya at ipinore out niya doon sa ulo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung gift ng babaeng ito, mga kapatid, is very generous. Total yung kanya talagang ibinigay. Sa panahon po na iyon, wala siyang pag-aalinlangan. Walang reservation. Mga kapatid, nasasabihin niya, wait lang, mahal to pwedeng kalahati na lang. Hindi niya ginawa yun, mga kapatid. Or he just reserved herself not to give. Diba? Yung gift na yon sa ating Panginoon. Sometimes, there's a lot of people, mga kapatid, na marami lang talagang reservation sa buhay na ito. And there are a lot of people na nag-aalinlangan na ibigay ang buhay ng totoo sa Panginoon. What makes you bakit tayo nag-aalinlangan, mga kapatid, na ibigay yung totoong paglilingkod sa Panginoon? What makes you resist giving yourselves to God? Truly. At itong babaeng ito, makikita natin ang isang ilustrasyon ng buong pag-pour out, ng walang reservation, walang pag-aalinlangan, na inialay niya yung lahat ng meron siya. It is a costly
thing that she has, but she gave it to the Lord. At yung worship niya, mga kapatid, we can see that that's really an extravagant worship na makikita natin sa babae po na ito. Ibinuhos niya ang lahat. He poured out all in, kumbaga, yung kanya pong ibinigay sa Panginoon, just worshiping the Lord Jesus Christ sa mga kapanahunan po na iyon. And even she wiped gamit ang kanyang buhok ang mga paa ng ating Panginoong Jesucristo. And suddenly, there is a criticism. Sa pagbibigay niya ng worship sa Panginoon, all out yung pagbibigay niya ng worship, there are people who criticize. Kasi ang sabi nila, sayang. Sayang naman, sana pinagbili na lang para makatulong sa mga poor. Kaya walang makain. Kasi they knows Jesus Christ who helped the poor. Sa mga kapatid, they have a good intention. But they don't see the intention, the good intention of this woman worshiping the Lord Jesus Christ. That giving this costly na very expensive na pabango sa ating Panginoong Jesucristo. And you know who told that kasi sa Mark, maraming nagsabi. But in the book of John, sabi doon si Judas Iscariot yung nagsabi yung bagay po na ito ay ito yung danger that sometimes we are not seeing yung true worship na ibinibigay ng mga tao kasi we are thinking practically sometimes sa atin pong mga buhay that instead of admiring, instead of pouring out also our lives in worshiping the Lord, we are thinking critically and sayang. Sana yung panahon na yon ipinagtrabaho na lang natin at para makatulong tayo sa ating pamilya. Para ipagtrabaho na lang natin para makapagpakain tayo ng mga mahirap katulad ng binabanggit ng Scripture. Makatulong tayo sa mga walang-wala. But you know, mga kapatid, true worship, nakikita yan ng Panginoon sa atin pong mga hindi natin ma-measure yung devotion natin sa Panginoon dahil lang we are thinking practically. Ano naman ang kakainin ko if I go to church? Kulang yung budget ko. I cannot be able to do that. Kaya kinakaligtaan natin yung devotion natin, meeting the Lord in this beautiful house ng Lord. Pakadaming bulaklak. Di ba? And the beautiful souls that God chose to save. Mga kapatid, you are neglecting that if you are not coming here. If the word, nabasa ko yung yung parang pinost ni Ate Meds, that sometimes yung offended, the word might offend us. Sabi ni John MacArthur ba yun? Na let them offend for a little while. Offended for a little while. Sabi niya. It's better to be offended, mga kapatid, than not knowing the truth about the Lord. Huwag lagi tayong maging practical sa buhay. Unahin natin ang devotion natin sa Panginoon. Unahin natin yung relationship natin sa Panginoon. Because it's very important, mga kapatid, at hindi ito sayang. Kagaya ng sinasabi ng mga nandito sa Mark. And even Judas told that, sayang, pinagbili na lang sana yun. Hindi ito sayang. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, mga kapatid, ang babaeng ito, he poured out the expensive perfume for the Lord. It's not for himself. Nasasabihin niya, meron akong expensive na pabango, and I will just pour it out. Without, alam niya na magyayabang lang. No. She did this thing, mga kapatid, to worship the Lord Jesus Christ. And the Lord defend this woman. Mga kapatid, leave her alone. Ano ba ang gusto niyo kay Maria? Diba? Wala naman siyang ginagawa. Ang ginagawa niya
At na-recognize ng Lord yung symbolism, di ba, ng ginawa po ng babaeng ito, that this is symbolized ng pagpo-pour out niya ng pabangong ito sa nalalapit, di ba, na kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, and the Lord gives eternal recognition sa babae po na ito, na saan man dalhin ang gospel, mga kapatid, naroon makikilala ang ginawa ng babaeng ito. He didn't even say makikilala yung pangalan ni Maria. 'Di ba? Kasi binanggit ni John yung Maria. Makikilala yung Maria. Hindi yung si tao ang binanggit ng Lord, kundi yung kanyang ginawa. Mga kapatid, yung ginawa niya, yung binanggit po ng ating Panginoong Jesucristo. And the question is, pag tayo po ang nawala sa mundo na ito, it reminds me, kung kilala niyo yung namatay na isang, si Charlie Kirk, at the age of 31, sabi ko kay pastora, nakaka-encourage naman, kasi at the age of 31, ang dami na niyang nagawa. Tapos sabi ni pastora, nakaka-insulto din. Kasi diba, yes, of course, nakaka-insulto din at nakakahiya. Kasi at the age of 37, sa akin, 37 ako, ano ba yung nagawa ko for the Lord? Di ba si Mr. Kirk, si Charlie, at the age of 31, hindi mo sasabihin sayang yung kanyang buhay kasi bata pa siya. Why? Because he did a lot of things. He saves a lot of people. He helps a lot of millions of people sa Amerika, mga kapatid, by giving them yung kanyang, meron siyang tinutulungan niya yung mga bata, pumupunta siya sa mga university. For what? To stand on the street. Pag-usapan yung LGBT, pag-usapan yung mga marami siyang but he stand doon sa kanyang pananampalataya. Tayo mga kapatid, we're just in the circle of our family, in the circle of our friends. What did we do? Ano na ba yung mga nagawa natin? At the age of me, at the age of 37, you, what is your age? That's the question. Na magpapaalala sa atin na yung kamatayan lang talaga ng taong ito, it is a comfort to us because he will gonna be with the Lord. But it is also a reminder sa bawat mananampalataya, what age we are, ano na ba yung atin pong nagawa. Diba? Sa Panginoon. Para sa Panginoon. And a lot of us, laging para sa sarili. Laging para sa pamilya. Laging para sa mga kaibigan. Laging ako na lang lagi. Ako na lang lagi. Paano naman po ang Lord? Kailan po siya? Kailan po magiging ang Lord naman sa atin pong mga buhay? Alam niyo mga kapatid, true worship, ang makikita natin sa aral na ito ng babaeng ito, yung ating worship, sometimes the world see it is a wasteful, or isa itong sayang lang yung pagbibigay natin ng worship sa Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, sa harapan ng Lord, mga kapatid, it is acceptable all the time. It is worth na ibigay po natin yung worship natin sa Panginoon. At ang pag-worship sa Panginoon, mga kapatid, may kalakip yan na sakripisyo. Hindi laging kaginhawaan yung involved sa pag-worship natin sa Panginoon. It always have a sacrifice. Yung babaeng ito, kung ipagbibili niya yung purong nardo sa mga kapanahon, how many money, diba, na magigain niya sa mga kapanahunan po na yon. But he didn't think about it. He think about to worship, to really give the honor ang ating Panginoong Jesucristo. At nakita natin yung bagay po na yun. At the third person, mga kapatid, last, si Judas. Nagpunta siya sa mga Pariseo, dahil sa kanyang kasakiman, nakipag-alyansa bakit niya siya? Nakipag-alyansa siya doon sa mga religious leaders at tumingin na siya ng pagkakataon para may pagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. He is the worst among the worst.
Because he is inside the circle of the Lord. Kapiling niya ang Lord. Nakikinig siya sa mga salita ng ating Panginoon. Alam niyo mga, the woman give her best to worship the Lord. Judas give the very worst sa ating Panginoong Jesucristo. Worship versus yung trickery, di ba, na pinapakita ni Judas habang kapiling niya ang Panginoon. Yung pagbibigay, di ba, ng worship sa Panginoon versus yung kay Judas at sa mga Pariseo na ito, na kanilang pangsarili lamang yung kanila pong iniisip. And there's a warning, mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, na kahit pala nandoon sa circle, di ba, ng ating Panginoon, there is no guarantee yung kanyang faith, yung kanyang loyalty sa Panginoon. And through faith, mga kapatid, through worship, yun yung nagmamatter sa bawat buhay ng mga mananampalataya. Hindi yung posisyon, hindi yung career natin sa buhay, hindi yung bank account natin, mga kapatid. Hindi yun yung nagmamatter. Maigsi lang ang buhay. Example natin si Mr. Kirk. This is only 31 years old. Maraming magsasabi na he's too young to die. Pero samantalang yung mga too old to die, wala pang nagagawa. Wala pa tayong nagagawa sa buhay po na ito. So, beware yung deceit ng kasalanan sa atin pong mga buhay. Maging mapagmatsyag po tayo. Maging aware lagi tayo sa buhay po na ito. Because there are silent whispering or nakikita ng ating mga mata na magtutulak sa atin to betray our Lord like Judas. So examine our heart. Let us examine our heart. Tayo ba yung katulad ng naunang klase ng tao that conspired, di ba, against the Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng walang malasakit, sa pamamagitan ng pag-criticize lagi sa ating Panginoon, or you just resisting the call ng Lord sa buhay po natin. Because these religious leaders, they called to teach. They called to teach the word of the Lord. Pero they are resisting it. They don't want to do it. Ang pag-worship sa Panginoon, mga kapatid, worship the Lord extravagantly. Surrendering everything to God. Your time, your money, yung mga resources po natin. Even our reputation, it doesn't matter when we worship ang Lord po na ito. Hindi siya madali. Pero when we choose the Lord sa atin pong mga buhay, makakaya po natin yan. Kasi it's not your strength to overcome those. It's God, mga kapatid. So, let us recognize na ang Lord ay binavalue niya yung buhay mo, yung buhay ko, yung ministry ng bawat isa, yung worship, yung devotion, yung relationship. Binavalue yun ng Lord sa bawat isa po sa atin. So, what will be your legacy na iiwanan sa mundo po na ito? Be on our guard sa anumang klase ng maliliit na bagay na magkukost sa atin na i-betray natin sa ating buhay ang ating Panginoon. Pero Jesu Cristo, guard your loyalty to the Lord. It will always test you how loyal you are sa ating pong Diyos. Guard your motives, yung ating pong mga motibo sa buhay. Guard natin yung ating mga money, yung ating ambition, even our fears to this world. Dahil yun yung magkukos, mga kapatid, na pagtataksilan natin ang Diyos po na ito. Si Kristo ay pinagplanuhan ng mga Pariseo. Siya ay pinarangalan ng isang babae, worshiping Him extravagantly, pouring all out yung pabango, isang expensive na pabango sa Kanya. At palapit na ng palapit tayo sa katapusan ng Mark, palapit na ng palapit yung kamatayan, di ba? Sa buko ng Mark ng ating Panginoong Jesucristo. And all of us, the Lord is calling you and me
kung alin ba yung pipiliin natin. Ano ba yung pipiliin natin? Yung mga religious leader ba? Who conspired against the Lord? And secretly lang talaga resisting kung ano po yung sinasabi ng Lord. Ayaw nila yung tanggapin. And secretly resisting yung calling ng Lord sa kanila pong mga buhay. O pipiliin po ba natin na maging katulad ng babae na nagbigay ng lahat para sa Panginoon? Even it is very expensive, it doesn't matter to her. Or katulad ni Judas na nagkanulong para sa sariling kapakinabangan. Mga kapatid, the decision is yours. Which will you choose sa gabi na ito, today? Because sabi ko nga kanina, the decision you make, mga kapatid, today or tonight will define your destiny. Whatever it is, mga kapatid, it will shape you. Kung ano man yung decision na gagawin mo sa gabi na ito. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word. Thank you for your reminder. We pray, God, that you give us a worshiper heart tonight. We ask, God, that give us humbleness to receive your word. Help us, Lord, in our lives that we might not betray you, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng amin pong mga buhay. Sa aspeto man po ng kayamanan, sa aspeto man po ng katalinuhan, sa aspeto man, Panginoon, ng aming mga pisikal, Panginoon, na pangangatawan. Lord, we offer you our lives tonight. Thank you, God, that you save us. Thank you, Lord, that we are no longer condemned, Panginoon, by our sin, but you saved us, Lord. Kaya nga sa gabing ito, Panginoon, may you use your word to penetrate, Panginoon, our inner soul and to speak to us, Panginoon. And this life, you may use for your glory, O God. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen.